Dadalhin tayo sa simula ng kwento, kung saan isang nakabukas na bintana sa gitna ng dilim ang nagpapakita sa isang lalaking nakayakap sa isang babae sa kama. Habang nakatitig sa kanya, sinabi ng lalaki na, sa wakas ay nahanap na niya ito, at binanggit ang tunay nitong pangalan habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Bakas ang hinanakit na tinanong niya kung bakit wala itong sinabi sa kanya. Pagkatapos, hinawakan ng lalaki ang mga labi ng babae, at sinabing wala itong takas sa kanya dahil kilalang kilala niya ang mga labi na to. Noong hinawakan niya ang bibig nito, biglang naglabas ang babae ng asul na enerhiya na kusa namang hinigop ng lalaki. Nagsimula siyang makaramdam ng sarap at napaungol sa ligaya dahil sa kakaibang tama ng enerhiyang yon. Gulat na gulat ang babae nang mapagtantong naglabas siya ng enerhiya ng hindi niya namamalayan. Pagkatapos, mahigpit siyang niyakap ng lalaki, at namumula itong umamin na hinanap niya siya sa kung saan-saan at sobrang nangulila siya rito. Naguguluhan naman ang babae kung paano siya nakilala ng kanyang asawa. Para maipaliwanag kung paano ito nangyari, bumalik muna tayo sa nakaraan, doon sa South Korea, kung saan nakatira ang ating bida sa dati niyang buhay. Nalaman natin na may mga portal na bumukas patungo sa ibang mundo, kaya naman, naging posible ang paglalakbay sa iba-ibang realidad, at naglitawan ang maraming halimaw. Dahil dito, nagkaroon ng mga bagong abilidad ang mga tao. May dalawang uri ng taong may espesyal na kakayahan, ang mga esper, na isinilang na may pambihirang kapangyarihan, at ang mga guide, na siyang tagabalanse ng magulong enerhiya ng mga esper. Ang mga esper, kahit malakas, ay dumaranas ng mental instability bilang kapalit ng kanilang kapangyarihan, kaya umaasa lang sila sa mga guide. Kapag hindi sila nagabayan ng maayos, kahit anong oras ay pwedeng mabaliw ang isang esper. Gaya na lang ng nangyari sa asawa ng ating bida sa dati niyang buhay. Alam niyang, hindi na niya mapipigilan ang isang class S na esper na nawala na sa sarili, pero kumilos pa rin ang ating bida dahil sa takot na mawala ang kanyang asawa. Sumugod siya sa gitna ng apoy para iligtas ito, at niyakap niya siya ng mahigpit habang sumisigaw ang lalaki. Kahit hirap na siya, nakiusap siyang magising na ito. Ubos na ang lahat ng enerhiya niya, at nararamdaman na niyang unti-unting nadudurog ang kanyang katawan. Sa huling hininga niya, sinabi niya kay Kyle, ang kanyang asawa, na kahit hindi siya nito minahal, nagpapasalamat pa rin siya dahil ito lang ang nanatili sa tabi niya. Habang umiiyak, hinalikan niya ito bilang pamamaalam, at tinanggap ang kamatayan ng may matinding hangaring. Magkaroon ng masayang buhay sa piling ng isang mapagmahal na pamilya, at mahanap ang tunay na pag-ibig. Isinilang siyang muli sa katawan ni Irene de Chloe. Ang ating bida ay muling nabuhay bilang si Irene, anak sa isang masayang pamilya, na may mapagmahal na mga magulang, at kuya. Ang nakapagtataka sa pagkabuhay niyang muli ay nangyari ito sa mundo ng isang novel na nabasa niya sa dati niyang buhay. Sa kwentong yon, ang bidang babae ay isang interdimensional traveler na nagpakilala ng sibilisasyon ng kanyang pinanggalingan, at sinamba siya bilang isang santa, habang binibihag ang puso ng mga bidang lalaki. Ang dahilan kung bakit binasa ng ating bida ang novel na yon sa dati niyang buhay ay dahil ang pangalan at itsura ng male lead ay kaparehong-kapareho ng kanyang asawa noon. Ngayong nasa katawan na siya ni Irene, ang pangunahin niyang layunin ay alamin kung ang lalaki ba sa novel ay kahawig ng asawa niya o hindi. Lalo na't ngayong araw ang simula ng kwento sa novel, kasabay ng seremonya ng kanyang pagdadalaga. Pagdating sa palayo, kinakabahan si Irene habang nakakapit sa braso ng kanyang kuya. Nang ianunsyo ang pagdating ng bituin ng Imperyong Estne, ang prinsipeng tagapagmana na si Justine, Helio at ang dukeng si Leopard, natahimik ang lahat. Nakita ni Irene ang prinsipe ng imperyo na tumayo sa harap ng maraming tao, isang gwapong binata na may gintong buhok. Yumuko ang lahat ng naroroon sa harap niya, pati na si Irene at ang kanyang kuya. Pero, ang kuryosidad ni Irene ay nakatuon sa taong katabi ng prinsipe. Nakita niya ang mukha ni Ciel na nakatayo ng may autoridad sa harap ng lahat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Irene nang mapansin ang sobrang pagkakahawig nito sa kanyang asawa noong nakaraang buhay niya. Ang dahilan kung bakit ang bida, na isa lang, simpleng klaseng B na gabay sa dati niyang buhay, ay naging eksklusibong gabay ng isang klaseng S na esper na gaya ni Ciel, ay dahil sa napakataas na antas ng pagkakasundo nilang dalawa na umabot sa 99%. Base sa kanilang kakayahan, ang mga esper at ang kanilang mga gabay ay hinahati mula klaseng S hanggang klaseng D. Ang kakaibang kaso nila ang sumira sa paniniwalang ang mga taong magkapareho lang ng klase ang dapat na may mas mataas na pagkakasundo. Kaya naman, naging eksklusibong gabay siya ni Ciel, at sobrang saya niya dahil doon, kasi na love at first sight siya sa lalaki. Kahit na parang ayaw nito sa kanya, ginawa niya ang lahat para balewalain iyon. Sa paglipas ng panahon, nanatiling parang siya lang ang nagmamahal. Sa paningin ng ating bida,
Kahit sa mga sandali ng matinding sarap at pagtatalik, kung saan ibinibigay niya ang buong katawan at kaluluwa niya rito, si Ciel ay tila laging alerto, matalas ang pakiramdam at tingin, na para bang hindi siya lubos na naroroon. Sa pag-iisip niya tungkol dito, mukhang hindi naman siya pinakasalan ni Ciel dahil gusto talaga siya nito. Noong sinabi sa kanya ng kanyang boss na gusto siyang pakasalan ni Ciel, sobrang saya ng bida kaya wala na siyang ibang naisip. Tinanggap lang niya ito. Balik sa kasalukuyan, ang bida natin, sa katawan ni Irene, ay nagninilay sa pagkakahawig ng dati niyang asawa sa Shell na nasa harap niya ngayon. Sa sandaling iyon, inanunsyo ang pagdating ng Santa na nagpakita na may nagniningning na ngiti at kagandahang nakakabighani sa lahat. Pero, nagsimulang mabahala si Irene nang maalala ang mukhang iyon. Ang babaeng iyon ay si Seo Yoon na sa nakaraang buhay niya ay isang klaseng S na gabay. Sobrang laki ng galit niya rito dahil lagi itong nakabuntot kay Ciel at ginawa ang lahat para pahirapan siya. Hindi maintindihan ni Irene kung bakit ang babaeng humamak sa kanya sa dati niyang buhay ay narito rin sa mundong ito. Sabi ng kuya niya, ang ganda-ganda mong bata. Libu-libong beses na mas magaling si Irene. Nahiya naman si Irene sa mga papuri ng kuya niya at sinabing tumigil na ito habang iwinagayway ang mga kamay sa kaba dahil dito. Kumalma ang puso ni Irene at nagpa siya na palampasin na lang ang sitwasyon dahil tutal naman ay namatay na siya sa Korea kaya wala na siyang kinalaman sa mga taong iyon. Ang prinsipe naman ay nakatingin ng may palakaibigang ngiti sa Santa, masaya dahil kasama niya itong nagdiriwang ng seremonya at manghang-mangha sa ganda nito. Siya ay nagtanong sa pangalan nito at malumanay na sumagot ang Santa na siya si Seo Yoon, na sinalubong naman ng palakpakan ng mga tao sa paligid. Pero, si CL ay parang walang pakialam sa seremonya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa mga tao, na tila may hinahanap na partikular na tao. Nakakapagtaka, dahil bigla siyang tumitig ng husto kay binibining Irene. Nang makita ang mukha nito, napakunot ang noo ni Ciel na halatang may malaking tanong sa kanyang isipan. Maya-maya, para tapusin ang seremonya ng pagdadalaga at pagbibinata, nagtipon-tipon na ang mga kabataan. Manalangin sa pinakamaliwanag na bituin sa konstelasyon para humingi ng anuman o magpahayag ng pasasalamat. Pinahalagahan ni Irene ang espesyal na sandaling ito habang magkahawak ang kanyang mga kamay. Pumikit siya at itinuon ang kanyang buong isip habang nagninilay-nilay. Pinag-isipan ni Irene kung gaano siya kapuno ng pasasalamat para sa mapagmahal na pamilyang nakapaligid sa kanya. Hiniling niya ang kapayapaan at kalusugan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang pag-aaruga at kabutihan ng mga taong malapit sa kanya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha dahil sa wakas ay nahanap na niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Pagkatapos nito, kinailangang maghintay ng pamilya ni Irene bago makaalis. Sila ay pinagsunod-sunod base sa kanilang katayuan sa lipunan. Paglabas ni Irene, punong-puno siya ng inis sa nakakainis na sistemang iyon ng lipunan. Kahit na maaga silang lumabas, kailangan pa rin nilang maghintay. Medyo nakakaramdam ng init si Irene simula pa noong seremonya ng kanyang pagdadalaga. Tinanong siya ng kanyang ama kung may gusto ba siyang regalo ngayong isa na siyang ganap na may sapat na gulang. Nangako ang ama na ibibigay ang anuman ang hilingin niya. Binanggit ng kanyang kapatid na gusto niya ng busog at palaso, kaya iminungkahi nito sa kanilang ama na ibili siya. Pero nang marinig iyon ng kanyang ina, hindi ito natuwa kaya naman lahat sila ay naging balisa dahil doon. Dinala tayo sa kaganapan 10 taon na ang nakakaraan, noong naniwala ang bida na napunta siya sa katawang iyon dahil ang totoong Irene ay namatay na. Dahil sa pagkakasuffocate sa isang sunog. Inakala ng pamilya na isang himala noong ang anak nilang akalang patay na ay biglang lumabas sa kabaong. Simula noon, ang kanyang ina ay naging sobrang higpit pagdating sa kaligtasan at palagi siyang nag-aalala para kay Irene. Sa lahat ng oras, anupat pinagbabawalan siyang maglakad mag-isa o humawak ng mga delikadong bagay. Sa kasalukuyan, nagalit ang ina na si Helen nang ipahayag ni Irene ang kagustuhan niyang magkaroon ng busog. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng anak, si Irene naman ay buong tapang na. Nanindigan na isa na siyang adult at ayaw na niyang manood na lang sa gilid. Mula sa loob ng mansyon, habang ang kanyang ama at si David ay nakikipaglaban sa mga halimaw. Sa kanilang teritoryo, ninais niyang lumaban kasama nila bilang miyembro ng pamilya. Gayunpaman, mariin hindi ang sagot ni Helen, habang umiiyak at nanginginig sa takot, na baka mawala muli sa kanya si Irene. Nagdulot ito ng kalungkutan sa buong pamilya. Maya-maya lang, inanunsyo na dumating na ang kanilang karwahe. Sa sandaling binuwas ni David ang tensyon at sinabing aalis na sila, bigla na lang nawalan ng malay si Irene. Bumagsak siya sa kanyang kandungan, dahilan para magpanik ang buong pamilya. Nagbago ang eksena at ipinakita si Irene sa kanyang apartment, kung saan nakatira siya kasama si Ciel, at tila nahihirapan din siya ng husto.
Lumitaw si Ciel na may dalang baso ng yelo at iminungkahi na magpahinga muna siya ng kaunti pa. Nang mapansin ang mga bakas na iniwan nito sa kanyang leg, pinayuhan ni Ciel si Irene na magsuot ng turtleneck bukas ng umaga at kumain ng kaunting yelo para bumaba ang kanyang lagnat. Nang humingi pa ng yelo si Irene, isinubo ni Ciel ang yelo sa sarili nitong bibig at tinitigan siya ng malalim na may halong pagnanasa. Inilipat niya ang yelo sa bibig ni Irene gamit ang kanyang dila sa paraang mapangakit. Pagkatapos noon, hinalikan ni Ciel si Irene ng dahan-dahan habang pareho silang hinihingal. Sa tindi ng init ng sandaling iyon, napagtanto ni Irene na higit pa sa halik ang ninanais niya. Nagtataka siya sa kakaibang ikinikilos ni Ciel at nagsimulang tanungin ang sarili kung totoo ba ang lahat ng iyon o panaginip lang. Samantala, si Ciel naman ay mapanuksong dinidilaan ang sariling mga daliri habang nakatitig ng diretsyo sa kanya. Para bang handa na itong ituloy ang sinimulan. Nagising si Irene at napagtantong nananaginip lang pala siya at 3 araw na ang lumipas. Ang nanay niya, na nakahinga ng maluwag, ay nagpaliwanag na bigla na lang nahimatay si Irene dahil sa lagnat. Litong-lito ang buong pamilya, pero ang dukeng si C.L. Leopold, na nakakita sa mismong nangyari, ay mabilis na tumawag ng doktor para sa kanya. Gumawa pa nga siya ng paraan para magkaroon ng portal para maalagaan siya sa sarili nilang bahay. Hindi makapaniwala si Irene na ang C.L. sa mundong ito ay nakatulong ng ganoon kalaki. Ang biglaang lagnat na naramdaman niya ay siguradong isang sintomas ng paggising o despertar, ang bagay na nararanasan ng lahat ng mga gabay bago lumabas ang kanilang mga abilidad. Bilang isang dating gabay sa nakaraang buhay niya, si Irene ay alam na agad na ang mataas na lagnat na iyon ay sintomas ng paggising bilang isang gabay. Nagtaka siya rito dahil sa nobela ay wala namang ibang mga gabay sa imperyo ng Senen maliban sa mahal na prinsipe at kay Ciel na nagpakita lang ng galing noong ang santong si Seoon ay dumating mula sa ibang mundo. Bukod pa roon, ang mga senyales na nakita niya sa araw na iyon ay talagang lagnat ng paggising. Nakakagulat na malaman na may iba pa palang may kapangyarihan sa imperyo ng Senen. Pero ang maisip na kilala rin niya si Seoon at ang dukeng si Ciel ay nagparamdam sa kanya na tanungin ang sarili kung si Lady Claus ba, gaya niya, ay isa ring nakatanggap ng mensahe mula sa langit at nanggaling din sa Korea. Pagkatapos, nagsimulang magpaliwanag ang Duke na ang huli niyang alaala bago siya bumalik sa nakaraan ay ang sandali noong ang asawa niyang si Soyeon ay nagbuwis ng buhay para sa kanya. Lubos siyang nawalan ng pag-asa nang mapagtanto niyang wala na ito at ang galit na dati niyang kinikimkim ay biglang sumabog na parang kumukulong lava. Nakita niya ang sarili na muling lumulubog sa isang napakalalim na kadiliman kung saan akala niya ay hindi na siya makakalabas pa. Doon niya narinig ang isang boses na umaalinganggaw sa kanyang isip na nagsasabing, "Huwag mong hanapin ang anino ng bituin, kundi ang bituin mismo." Ito, ang landas na dapat niyang tahakin para sa imperyo. Kaya naman, bumalik siya sa kanyang lupang sinilangan, ang imperyo ng Senen, sa panahong hindi pa niya nakikilala ang kanyang asawa. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Ciel na mga 2 linggo na ang nakalipas mula nang bumalik siya sa nakaraan. Naniniwala siyang ang pagbalik niya ay kagustuhan ng langit, pero hindi na yon mahalaga sa kanya ngayon. Ngayong dumating na ang Santa, maaari na siyang bumalik sa Korea gaya ng dati at magsimulang muli kasama ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, inamin ng Duke na may iisang dahilan lang kung bakit hinanap niya ang Santa, ang taong ayaw na sana niyang makasalamuha pa ulit. Ang dahilan ay para makapaglakbay sa pagitan ng mga mundo at mahanap si Soyeon, ang kanyang asawa at ang una at tanging gabay niya. Wala na siyang pakialam kung makabalik pa sa imperyo. Bigla na lang nagsukang dugo ang dukeng si Ciel habang nakakaramdam ng matinding sakit sa lalamunan na parang baradong-barado ito. Ito na ang senyales na oras na para makatanggap siya ng gabay. Kumuha siya ng banal na tubig at uminom, sabay sabi na dati ay sapat na ang banal na tubig para maayos ang problemang ito. Siguro kailangan niya munang humingi ng tulong sa Santa bago mahanap ang kanyang asawa. Noong tiningnan niya ang litrato ni Irene, sinabi ng Duke na, simula noong binigyan niya ng pansin si Lady Claus, nakakapagtaka na lagi itong nagpapaalala sa kanya kay Seon. Ang tanging pagkakahawig nila ay ang nonal sa ilalim ng mata. Maya-maya pa, pumasok ang mayordomo sa opisina dala ang sulat mula kay Lord Aiden, na pinapadala tuwing nagbabago ang panahon. Nagtanong ang mayordomo kung pwede ba itong ilagay sa baul kung saan ito inilalagay ni Ciel, at pumayag naman siya. Pero nang makita niyang palabas na ang mayordomo, tinawag niya itong pabalik at hiningi ang sulat. Ipinaliwanag ng dukeng si Ciel na ang nakababatang kapatid niyang si Aiden Laird ay masyadong sensitibo at madaling mainis sa kahit na anong kaliit na istorbo sa sarili niyang katahimikan. Ang kakaiba niyang kilos ay napagkamalan lang na sintomas ng isang sakit sa isip. Ikinulong siya sa isang hiwalay na bahagi ng mansyon. Bago bumalik si Ciel sa nakaraan, hindi siya gaanong malapit kay Aiden.
dahil wala siyang masyadong pakialam sa kapatid niya noon. Pero ngayon, matapos makatagpo ng iba't ibang mga esper na may kakaibang lakas sa Korea, naintindihan na niya na ang mga nararanasan ni Aiden ay hindi pala sakit sa isip, kundi katangian ng isang esper na may psychic na kapangyarihan. Tumayo si Ciel at sinabing, kailangan niyang makita agad si Aiden. Noong gabing iyon, sa mansyon ng mga Leopold, pinuntahan ni Duke Ciel ang nakababata niyang kapatid na si Aiden. Tuwang-tuwa si Aiden. Nang makita siya, kaya niyakap siya ni Ciel at nakiusap na makinig itong mabuti sa kanya. Ipinaliwanag niya na hindi may sakit si Aiden, kundi isa siyang esper. Nalito si Aiden at nagtanong kung ano ba ang pinagsasabi ni Ciel. Muling siyang niyakap ni Ciel at sinabing hindi na niya kailangang magkulong pa sa mansyon. Matapos pakalmahin si Aiden, naalala ni Ciel na noong nakaraan ay nabanggit ni Aiden sa kanya na pareho silang may mga tanong na hindi masagot. Nang tanungin niya kung bakit nasabi ni Aiden. Iyon, sumagot si Aiden na nakakarinig siya ng mga boses ng ibang tao sa loob ng kanyang isip. Sobra siyang nababagabag dahil ayaw na niyang marinig ang mga ito. Lahat daw ay kakaiba ang tingin sa kanya, nakangiti sa labas, pero iba naman ang iniisip sa loob. Pakiramdam ni Aiden ay hindi siya katulad ng kanyang kuya na si Lord Ciel. Ang iba naman ay nagtataka kung hindi ba pwedeng magkulong na lang si Aiden sa kwarto at manahimik. Sinabi ni Aiden kay Ciel na patuloy na bumubulong ang mga boses ng mga bagay na hindi naman niya gustong malaman. Nagulat si Ciel dahil napatunayan niyang isang ang psychic esper si Aiden na kaya pang magbasa ng isip. Nakangiting inamin ni Aiden na gustong-gusto niyang kasama si Ciel dahil wala siyang naririnig na kahit anong ingay sa isip nito. Napagtanto naman ni Ciel na marahil ay dahil ito sa malaking agwat ng kanilang rank o klase. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kay Aiden na ang isang esper ay nakakaranas ng matinding sakit bilang side effect ng paggamit ng kanilang kapangyarihan at lalo pang lalala ang sakit na iyon habang tumatagal, kailangang matutunan ni Aiden na tiisin ito hanggang sa dumating ang kanyang guide para bawasan ang kanyang paghihirap. Pinayuhan din ni Ciel si Aiden na huwag aasa sa kapangyarihan ng ibang guide o kahit ng Santa. Nagtaka si Aiden kung bakit hindi dapat pagkatiwalaan ng Santa, gayong dapat daw silang magpasalamat. Dahil dumating ito para magsilbi sa kanilang imperyo na walang kahit isang guide. Ipinaliwanag ni Ciel na bilang mamamayan ng imperyo kung saan ang Santa ay tinitingala bilang anak ng Diyosa, naiintindihan niya ang reaksyon ni Aiden. Dati ay naniwala rin ng husto si Ciel sa Santa. Bago maglakbay si Ciel sa panahon, nakilala niya ang Santa na nagsabi sa kanya at sa prinsipe na sa kinalakihan nitong bansa, ang Korea, ay maraming iba't ibang guide. Nagtanong ang prinsipe kung ibig bang sabihin nito ay makakapagdala siya ng mas marami pang guide sa imperyo, at nakangiting umuo ang Santa. Dahil naniwala sa mga pangako ng Santa, sumunod sa kanya si Ciel sa portal patungong Korea. Pero agad niyang nalaman na wala palang paki ang Santa sa ikabubuti ng imperyo. At siya lang ang tanging may kakayahang magbukas ng mga portal sa pagitan ng mga mundo. Noong ma-realize ni Ciel na dinala lang siya ng Santa sa Korea para gamitin, huli na ang lahat. Nakulong na siya sa alyansa ng mga esper at guide ng gobyerno ng Korea. Dahil alam nilang isa siyang bihirang S-class esper na kayang gumamit ng apoy at hangin, pilit nila siyang pinanatili sa Korea. At pinilit na makipag-ugnayan sa Santa, pero ang compatibility nila ay talagang napakababa. Hindi matanggap ng katawan niya kung gaano sila hindi hiyang sa isa't isa at ang kanyang mababa rin ang compatibility niya sa ibang mga guide. Noong malapit na nilang mapagpasyahan na hindi talaga siya tugma sa mga guide ng mundo dahil galing siya sa ibang dimensyon, aksidenteng napadpad sa compatibility room ang babaeng magiging asawa niya sa hinaharap, kung saan talagang kinamumuhian niya ito noong una. Balik tayo sa kasalukuyan, habang hinahaplos ang ulo ng kapatid niya, napagtanto ni Ciel na ang pagsasabi ng mga negatibong bagay tungkol sa Santa kay Aiden ay baka maging dahilan para paghinalaan siya nito. Kailangan niyang mag-ingat sa mga sasabihin niya, kahit na sarili pa niyang nakababatang kapatid ito. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kay Aiden na kailangan niya ng tulong nito sa isang partikular na bagay. Gusto niyang samahan siya ni Aiden sa teritoryo ng mga Claws para basahin ang isip ni Irene Claws. Sa teritoryo ng mga Claws, magkakasama ang pamilya sa hapag habang nag-aalmusal. Nabanggit ni Irene na mula nang magising, siya bilang isang guide, naging mapayapa ang mga araw niya at walang masyadong nangyayari. Gayunpaman, hindi katulad ng mga esper, ang mga guide ay walang pinapakitang malaking pagbabago matapos magising ang kapangyarihan nila. Kaya naman, nabigla siya. Nang tanungin siya ng kanyang ina kung pupunta rin ba siya sa training field ngayong araw. Pumayag siyang magsanay ng archery at ipinaliwanag na kahit ayaw siyang paalisin ng kanyang ina, hinikayat pa rin siya nitong mag-ingat at mag-enjoy. Inamin ni Irina, inilihim niya sa pamilya ang paggising niya bilang guide. Nakaramdam ng guilt ang ina niya dahil sa biglaang lagnat ni Irene, pero dahil dito ay hindi na ito
Naging masyadong maprotekta, kaya malayang nakakapagsanay si Irene sa field. Isang bagay na dati ay pangarap lang niya. Noon, nagsasanay lang siya para mabuhay, pero ngayon ay para na sa pagprotekta sa mga mahal niya sa buhay. Matapos magpasalamat sa ina, na ikinaantig ng puso ng kanyang ama at kapatid, pumunta na si Irene sa training field ng Coast Guard. Doon ay inihanda niya ang kanyang pana, at binaliwala ang salungat na hangin dahil pagsasanay lang naman ito. Matapos mag-focus sa target, sapul niya ito. Namangha ang kanyang ama at kapatid sa galing niya. Hindi makapaniwala si David na nakuha niya agad ang target sa unang subok pa lang, habang todo puri naman ang ama, na nagsasabing baka mawalan ng trabaho ang mga guwardiya dahil sa kanya, nahihiyang. Naitanong ni Irene sa sarili kung seryoso ba talaga sila sa iniisip nila. Nagmungkahi siya na baka pwedeng makipagpaligsahan siya sa isa sa mga guwardiya sa susunod, isang ideya na nagustuhan ng kanyang ama, dahil magandang hamon daw ito para sa mga guwardiya na naging kampante. Na dahil sa pagkonti ng mga halimaw nitong mga nakaraang araw, habang nag-uusap sila, may isang taong nakatalukbong ang nagmamasid sa kanila, na walang iba kundi si Duke Ciel, kaya naman nataranta ang lahat ng makaharap siya. Ilang sandali bago iyon, noong araw. Matapos ang hiling niya kay Aiden, agad na tumuloy ang dalawa sa Claus para sa isang lihim na paglalakbay, habang itinatago ang kanilang pagkakakilanlan sa biyaheng ito. Dahil sa pagmamadali, agad na nakatulog si Aiden dahil sa sobrang pagod. Maya-maya, lumabas siya para mag-ikot at tingnan ang paligid, at nang papalapit na siya sa mansyon ng mga Claus, nakita niya si Irene na naghahandang magpakawala ng pana. Dahil sa instinct, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng hangin, pero nagulat siya nang mapagtantong nagamit niya ang kanyang kapangyarihan ng hindi sinasadya, gaya ng dati niyang ginagawa para tulungan ang kanyang dating kasama. Nang mapansin kung paano, humawak ng pana si Irene, nakaparehong kapareho ng estilo ng dati niyang kaibigan, na mula si Aiden, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napagtanto niya na kahit ang maliliit na galaw dito sa pagtira ng pana ay identical sa kanyang dating kasama sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, napansin ni Baron Arthur, na kanina pa pala nakatago, ang presensya ni Aiden. Matalim ang tingin niya rito. Sa wakas, nagkaharap na ang tatay ni Irene at ang Duke. Nagkita sila sa isang tagong lugar kung saan formal na binati ng tatay ni Irene ang panauhin. Pero nanatili itong alerto, at tinanong kung ano ang ginagawa ng Duke sa kanyang nasasakupan. Sumagot naman si Ciel. Ipinaliwanag niyang hindi ito planado, at gusto lang niyang ipasyal ang kanyang nakababatang kapatid sa mga karatig lugar. Napakunot ang noo ng tatay ni Irene at tinanong kung si Aiden Leopard ba ang tinutukoy nito. Kinumpirma naman ito ni Ciel. Pero, halatang hindi pa rin kumbinsido ang tatay ni Irene. Nagdududa pa rin siya sa mga rason ng Duke, at tinanong kung bakit ito kanina pa nakatitig. Nakatitig ang Duke sa anak niyang babae. Pagkarinig nito, biglang nanigas ang katawan ni Ciel. Pero buti na lang at nakaisip siya ng magandang palusot, sinabi niyang nagkataon lang ang lahat. Dahil bihira lang daw siyang makakita ng isang dilag na mahusay gumamit ng pana, kaya hindi niya napigilang mapatingin. Biglang lumambot ang puso ng tatay ni Irene sa sagot na yon, kaya tuwang-tuwa siyang lumapit kay Ciel. Masyado siyang proud sa galing ng kanyang anak. Doon nalaman ni Ciel ang sikreto. Nadiskubre niya kung paano kakausapin ng baron, isa pala itong certified na daughterful o baliw na baliw sa kanyang anak. Nang may kabaitan, tinanong ng tatay ni Irene si Ciel kung gusto ba nitong tumuloy muna sa kanilang mansyon. Dahil alam niyang sa isang hamak na paupahan lang natutulog si Ciel, gustong bumawi ng tatay ni Irene. Kasi noong hinimatay ang anak niya sa seremonya noong nakaraan, agad siyang tinulungan ni Ciel. Malaki ang naitulong nito para mabilis siyang gumaling. Isang ngiti naman ang gumuhit sa mga labi ni Ciel. Masaya niyang tinanggap ang alok. Samantala sa training ground, isang nagkandarapang katulong ang tumawag kay Irene. Tarantang tumawag ito at pinagmadali si Irene na magpalit agad ng damit. Nagulat ang lahat ng ibalita nitong bumibisita sa mansyon ang mismong si Duke Ciel Leopard. Nagtaka ang ating bida, hindi niya mawari kung bakit ito bibisita sa kanilang teritoryo. Dahil sa orihinal na kwento, wala namang nabanggit na pupunta si Ciel sa lugar na to. Mas nakakapagtaka pa na may isang Wesper na biglang sumulpot pagkatapos niyang magising bilang isang guide. Dahil dito, hindi mapigilan ni Irene ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Habang nagmamadali ang ibang mga babae para mag-ayos, nalungkot naman itong si David. Akala niya ay kinalimutan na siya. Pero agad siyang nabuhayan nang tawagin din siya ng mga ito. Pinapunta rin siya para magpalit ng damit. Habang nagmamadaling magbihis si Irene, napaisip siya kung paano ba kusang naglalabas ang mga guide ng aura para magbigay ng gabay. Lalo na kapag nararamdaman nila ang presensya ng isang Wesper. Noong nakaraang buhay niya, bihasa na siya rito. Magaling ang kontrol niya noon, pero ngayong nagising na uli ang kapangyarihan niya, hindi siya sigurado kung kaya pa niya. Hindi niya alam kung magagawa pa ba niyang kontrolin ang gabay na to gaya ng dati. Ganun pa man, lakas loob na binuksan ni Irene ang pinto.
Binuksan niya ito ng may kumpiyansa, determinadong huwag ipakita na masyado siyang apektado. Pero biglang napatigil ang kanyang mundo nang makita ang likod ni Ciel. Parang may kung anong pangungulila siyang naramdaman nang masilayan ang gwapo nitong mukha. Nagdulot ito ng matinding gulo sa kanyang nararamdaman. Nagtama ang kanilang mga paningin. Matagal silang nagkatitigan, parang nawala sa sarili, hanggang sa tinawag siya ng kanyang ina. Halatang nag-aalala ang nanay niya dahil hindi man lang formal ang suot niya para harapin ang mga bisita. Inggiyan ng nanay ni Irene ang Duke sa ibang kwarto, at umalis naman si Irene para makapagbihis ng maayos. Nang muli niyang makita ang likod ni Ciel, parang lumundag na naman ang puso niya. Sinabihan niya ang sarili na kumalma at mag-focus lang sa kung ano ang mahalaga. Kalaunan, nagsalo-salo ang buong pamilya sa hapagkainan habang masayang nagkukuwentuhan ang lahat. Interesadong-interesado ang tatay ni Irene kay Ciel at inimbitahan pa niya ito. Inaya niya itong pumunta sa training ground para makilala ang kanyang mga sundalo. Dahil eksperto siya sa pakikipaglaban at gusto niyang ibahagi ang lahat ng kanyang nalalaman. Espadahin. Maya-maya lang, may narinig kaming katok sa pinto at agad namang inanunsyo ang pagpasok ni Irene. Sobrang ganda niya sa suot niyang kulay rosas na bestida, pero parang gusto niyang maging seryoso ang kanyang aura sa harap ng lahat. Pagkakita kay Irene, binati siya ng lahat ng nandoon. Pero sina Ciel at Aiden, mukhang talagang humanga sa ganda ng dalaga. Magalang na yumukod si Irene sa mga bisita at humingi ng paumanhin dahil hindi niya sila nabati ng maayos kanina. Bilang sagot, tumayo ang binatang si Aiden para ipakilala ang sarili at inilahad ang kanyang kamay sa dalaga. Habang nakatingin sa kamay na iyon, medyo naguluhan. Si Irene dahil akala niya, ang pakikipagkamay ay para lang sa mga lalaki. Pero nagulat si Irene nang dahan-dahang halikan ni Aiden ang likod ng kaniyang kamay, dahilan para mamula ang kaniyang mga pisngi. Naalala niyang sa mundong ito, normal lang na, halikan ng mga lalaki ang likod ng kamay ng isang babae, pero hindi siya sanay sa ganoon dahil konting maharlika lang naman ang kilala niya maliban sa pamilya niya, bigla namang hinawakan ni Ciel ang kamay na hinalikan ni Aiden, at sinabing siya naman daw ang susunod. Hinahalikan din niya ng dahan-dahang ang likod ng kamay ni Irene, at tumagal pa ng ilang segundo ang pagtitig sa kanyang mga mata, na parang sinusuri ang kanyang reaksyon. Sobrang nahiya si Irene sa lahat ng mga titigan at galaw na iyon. Kumilos na parang isang tunay na ginoo si Ciel, hinila niya ang upuan sa hapag para makaupo ang dalaga, at inayos pa ito para masiguro ang kanyang ginhawa, kaya lalong nailang si Irene sa sobrang atensyon. Sa lahat ng nangyayaring interaksyong ito, hiyang-hiya ang ating bida. Agad niyang kinuha ang baso ng alak na malapit sa kaniya at nagsimulang uminom, sabay bulong sa sarili na masyadong mainit ang panahon. Habang nangyayari iyon, mataman siyang pinagmamasdan ni Aiden. Noong hapunan, nag-usap ang tatay ni Irene, ang kapatid niya, at si Ciel tungkol sa mga halimaw sa rehiyon. Hindi naman naging masyadong matagal o mabilis ang hapunan at nang matapos ito, naupo ang ating bida sa kanyang kama at nag-isip-isip. Pakiramdam niya ay sobrang bilis niyang kumain na parang hindi na niya alam kung sa bibig o sa ilong ba pumasok ang pagkain. Habang nagbubuntong hininga, naisip ni Irene na hindi na si Ciel ang nakilala niya sa nakaraang buhay, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, kinakabahan pa rin siya kapag kaharap ito, na tila ba iisang tao lang sila. Inaalala ang hapunan, tinatanong ni Irene ang sarili kung dahil ba iyon sa pagtitig ni Ciel sa kaniya buong oras. Nahihiya siyang nagtakip ng mukha at naisip na ang pagbisita ni Ciel ay lalo lang nagpagulo sa nararamdaman niya. Maya-maya ay kumalma rin siya ng kaunti. Iniisip na kung mas mayaman lang sana ang pamilya niya, hindi na niya kailangang makisalamuha kay Ciel. Kahit na isa silang marangal na pamilya na may mahabang tradisyon sa Imperyong Stern, ang kaniyang pamilya ay hindi nakapag-ipon ng malaking yaman mula sa kanilang mga negosyo. Ang bagal ng paglago ng negosyo ng pamilya niya ay dahil sa walang tigil na pagsalakay ng mga halimaw sa teritoryo ng Cloche, kaya naging delikado ang lugar na ito. Palaging ipinapaliwanag ng kaniyang pamilya na 80% ng kanilang kita ay napupunta sa pagsasanay ng mga guwardiya, at ang mga alok sa negosyo ay palaging tinatanggihan dahil ang proteksyon ng templo sa rehiyong ito ay manipis, kaya masyadong delikado para sa mga investor. Seryosong nag-isip si Irene ng solusyon para sa pamilya niya hanggang sa nagkaroon siya ng isang magandang ideya. Naalala niyang sa nobela, ang Santa ay nagpakilala ng maraming masasarap na pagkain mula sa Korea, at ang mga putaheng ito ay naging sikat na sikat sa mundong ito at ibinebenta sa napakamahal na presyo na hindi pa nagagawa ng Santa noon. Nagpakitang gilas na siya sa pagluluto ng mga pagkaing Koreano. Naramdaman ni Irene na ito na ang pagkakataong baguhin ang buhay ng kanyang pamilya, at tila nararamdaman na niya ang bigat ng mga gintong barya sa kanyang bulsa. Sa silid ni Ciel, pagkatapos maghapunan, naupo siya sa kanyang upuan. Pero medyo hindi siya mapakali at tensyonado sa kanyang iniisip. Inisip ni Ciel na kung nagising si Irene bilang isang guide, dapat ay naglabas siya ng aura ng
Paggabay nang makita niya ang isang S-class na esper na tulad niya. Gayunpaman, dahil hindi niya ito ipinakita, naging malinaw kay Ciel na siya ay isang esper sa halip na isang guide. Ang isiping ito ay bumabagabag sa kanya hanggang sa punto na nagliyab ang kanyang mga kamay, kaya nasira ang sofa. Ang lahat ng inis na ito ay dahil sa kung paano tinitingnan ni Ciel si Irene. Dahil kamukha niya ang kanyang asawa, kaya naman umaasa siyang isa itong guide. Kasabay nito, nagngangalit ang mga ngipin ni Ciel sa galit sa kanyang sarili dahil ninais niyang magabayan ng ibang tao maliban sa kanyang asawa. Ang ideyang ito ang nagparamdam sa kanya na isa siyang walang hiya at naguguluhan sa kanyang sarili. Kinabukasan, sa training ground ng Close Guard, isa-isang pumila ang mga sundalo para magpakilala kay Duque Ciel. Alam na alam ng lahat ang mga tagumpay at galing ni Ciel sa pag-iespada. Bukod pa sa paghanga sa kanyang napakagwapong hitsura. Para kay Irene, normal lang ang reaksyon ng mga tao dahil pati siya ay na-inlove din sa kanya sa unang tingin pa lang sa kanyang nakaraang buhay. Nakiusap ang tatay ni Irene Ciel na magbigay ng ilang salita sa mga sundalo. Agad namang pumunta si Ciel sa harap nila at pinuri ang husay ng Close Guard. Binigyang diin niya na kahit hindi sila isang malaking grupo, ang kakayahan nila ay kilala sa hanay ng mga maharlika. Habang tinitingnan ang mga mata ng mga kawal, naramdaman ni Ciel ang isang matinding enerhiya, kaya naintindihan niya kung bakit ang Baron Close ay sobrang proud sa kanyang mga tauhan. Natuwa ang mga sundalo sa mga sinabi ni Ciel, at isa sa kanila ang nagtaas ng kamay para humiling. Pumayag naman si Ciel. Ipinaliwanag ng batang sundalo na alam niya ang mga espesyal na kakayahan ni Ciel sa labanan. At mahika, kaya interesado siyang magkaroon sila ng isang friendly duel. Tinanggap ito ni Ciel ng may kumpiyansa, at nagpakita rin ng kuryosidad sa galing ng mga bantay ng Close. Samantala, si Aiden naman ay medyo naiilang sa gitna ng matinding ingay na ginagawa ng mga kalalakihan. Nilapitan siya ni Irene nang may ngiti sa mga labi, at tinanong kung gusto niya ng kasama para panoorin ang laban. Namula si Aiden nang makita ang magandang ngiti ni Irene at mahiyain siyang sumagot ng oo. Napangiti ng bahagya si Irene dahil sa tingin niya ay sobrang cute ni Aiden kumpara kay Ciel. Nagsimula ang laban nang sumugod ang sundalo kay Ciel, pero madali lang nitong nadepensahan ang padalos-dalos na atake. Pagkatapos, nagpakawala si Ciel ng sunod-sunod na paghiwa sa direksyon ng sundalo, kaya natuliro ito sa bilis at galing ni Ciel. Sa huli ay napaurong ng pasuray-suray ang sundalo at natalo sa duel, kaya naman pinagtawanan siya ng lahat. Samantala, nanonood sina Irene at Aiden ng may malaking interes. Sinusuportahan ni Aiden ang kanyang kuya, dahil sa tingin niya ay napakagaling nito. Gusto rin sanang subukin ni David ang kakayahan ni Ciel, at pumwesto na para harapin siya. Pero bago pa sila makapagsimula, isang napakalakas na ingay ang narinig mula sa mga tarangkahan, na tila galing sa mga halimaw, mabilis na. Kinuha ng mga bantay ang kanilang mga armas para maghanda sa pagdepensa sa lugar, habang ang tatay naman ni Irene ay nag-aalala at pinapabalik na siya sa mansyon dahil nagiging mapanganib na doon. Sa sandaling iyon, binalot ni Ciel sina Irene at Aiden ng isang balabal ng hangin na ikinagulat nila. Agad silang dinala ng hangin ito pabalik sa loob ng mansyon. At pagkatapos noon, nagsimula ng lumipad si Ciel para sinubukan ni Ciel na protektahan ang buong lugar, kaya napahanga ang lahat sa husay at determinasyon niyang harapin ang mga dumarating na halimaw. Sa labas naman, ng mga hangganan, handa nang sumalakay ang mga halimaw kaya agad na pumuwesto ang mga guwardiya. Halata ang malaking agwat sa laki at lakas ng mga guwardiya kumpara sa mga halimaw, kaya naman napasigaw si Ciel at inutusan ang lahat na umatras na muna. Biglang itinaas ni Ciel ang kanyang kamay na parang magpapakawala ng atake, at ang kanyang mga palad ay nagsimulang magliyab. Binalot ng apoy ang lahat ng mga halimaw na naroon, at mabilis silang natupok nito. Nang makita nila kung paano tinalo ni Ciel ang mga halimaw, nang ganoon kadali, nagsimulang magsigawan ang lahat at pinuri ang kanyang pangalan. Samantala, pinapanood ng tatay ni Irene ang paglipad ng duke at talagang napahanga siya. Pero bigla na lang nakaramdam si Ciel ng matinding sakit na gumuguhit sa kanyang buong dibdib. Sa loob lang ng ilang segundo, nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Malinaw na ito ang masamang epekto dahil hindi siya nabigyan ng sapat na gabay. Para hindi siya makita ng iba sa ganoong kalagayan, sinubukan ni Ciel na magtago. Ginamit niya ang huling lakas niya para lumipad palayo at subukang magpalakas, habang binabalewala ang mga tawag ng tatay ni Irene. Dahil hindi na niya kayang magtiis, bumagsak siya sa gitna ng kakahuyan sa isang kagubatan na hindi kalayuan doon. Sobrang nagdurusa si Ciel sa sakit at nanginginig na ang buong katawan niya. Inatake siya ng ubo, at tila lalong tumitindi ang hapdi na nararamdaman niya sa bawat saglit. Dahil sa tindi ng hilo, nawalan ng malay si Ciel, kailangan niya ng gabay. Nang makabalik si Irene sa mansyon gamit ang kapangyarihan ng hangin ni Ciel,
Huminga siya ng malalim at nagpakawala ng kaunting enerhiya ng paggabay. Ang kapangyarihang ito ay naramdaman ni Aiden na sa unang pagkakataon ay nakaranas kung paano magabayan. Namula ang buong mukha ni Aiden dahil sa epekto ng paggabay sa kanya. Maya-maya, binalita ng katulong na sobrang nag-aalala na ang nanay ni Irene sa kanya. Sumagot si Irene na dumating si Mary sa tamang oras at sinabing titingnan muna niya ang bundok sa likod ng mansyon. Inutusan niya ang katulong na ihatid si Aiden sa kanyang silid. Habang pinapanood ni Aiden ang pag-alis ni Irene, bigla siyang nadala ng udyok at hinawakan ng braso nito para pigilan siya. Tinitigan niya si Irene sa mga mata ng may determinasyon, kahit na nahihiya siya. Naguluhan si Irene at tinanong kung bakit siya umaasta ng ganoon sa kanya. Namumula ang mga pisngi ni Aiden habang tinatanong kung bakit kailangan pa nitong pumunta sa bundok imbes na pumasok na lang sa loob. Nagpaliwanag si Irene na titingnan lang niya ang sitwasyon ng mga halimaw mula sa malayo. Napansin ni Irene na hawak pa rin ni Aiden ang kanyang kamay, kaya pinabitawan niya ito at mabilis namang lumayo ang binata. Dahil nahihiya, hindi maintindihan ni Irene kung bakit ganoon ang kinikilos ni Aiden, na parang ayaw siyang paalisin sa tabi nito. Pagkatapos, sumakay na siya ng kabayo patungo sa kabundukan at nakitang tinalo na nga ang mga halimaw doon. Habang nagmamasid, may nakita siyang tao na nakahandusay sa lupa sa gitna ng mga puno. Halos himatayin siya sa gulat ng mapagtantong si Ciel pala iyon. Nakita ni Irene na siya ay walang malay, pero hindi niya alam ang dahilan kung bakit ito hinimatay doon. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang may sumabog na apoy na ikinagulat ni Irene. Kahit hindi niya maintindihan ang nangyayari sa ngayon, alam niyang kailangan niyang kumilos agad dahil kritikal ang lagay ni Ciel. Sobrang nabigla si Irene at kahit hindi niya lubos na maunawaan ang sitwasyon, alam niyang kailangan niya ng tulong. Si Ciel, kahit walang malay, ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin nito ay nagkakaroon siya ng kumbulsyon, isang masamang epekto ng paggamit ng kanyang lakas ng walang gabay. Kinabahan si Irene nang mapansin niyang tumitindi ang apoy sa paligid ni Ciel, at tila lalamunin na nito ang lahat ng nasa paligid. Alam niyang kailangan niya itong gabayan agad. Sinubukan ni Irene na gabayan siya mula sa malayo, pero mukhang mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Dahil kailangan ng kumilos ng direkta, maingat na hinubad ni Irene ang kanyang guwantes at lumapit kay Ciel. Hinawakan niya ang kamay nito, at ibinuhos ang kanyang lakas para kumalma ang lalaki. Unti-unting nawala ang mga apoy, at ang mukha ni Ciel ay naging payapa na, hindi na bakas ang matinding sakit. Nakahinga ng maluwag si Irene. Nang makitang kumakalma na ang lahat, bigla na lang siyang hinila ni Ciel palapit sa kanya, kaya napasandal siya sa mga braso nito. Habang nasa bisig ni Ciel, nagtataka si Irene kung nagkamalay na ba ito. Nang tumingin siya, gumaan ang loob nang makitang humuhupa na ang tensyon. Bigla na lang hinila ni Ciel si Irene papunta sa kanya, kaya bumagsak ang dalaga sa kanyang mga bisig. Habang yakap ni Ciel, napaisip si Irene kung nagkamalay na ba ito. Nang itingala niya ang kanyang paningin para tingnan ito, hinalikan siya ni Ciel ng buong diin, nilalaro ang dila nito, at sa huli ay nakagat pa ang labi ni Irene. Sa hiyang naramdaman, mabilis siyang lumayo. Mula sa lalaki, sinusubukang takasan ang hawak nito. Pero, hinawakan nito ang kanyang mga braso, at pumataas sa kanya, talagang dinodominahan siya ng husto. Tinatawag ni Irene ang pangalan ni Ciel, pero tila wala itong naririnig, mukhang wala pa rin sa sarili, at hindi mapigilan ang pagnanasang halikan ng dalaga. Bago pa man matapos ang halik na iyon, biglang bumagsak si Ciel kay Irene, nawalan ng lakas at muling nawalan ng malay. Muli, matapos kumalma ang lahat, bumangon si Irene, nag-aalala kung ano ang iisipin ng kanyang mga mag. Ano na lang ang iisipin nila kapag nakita ang sugat sa bibig niya. Nagsimula nang lumubog ang araw, at biglang may narinig na boses si Ciel na tumatawag sa kanya. Tatay pala iyon ni Irene, tinatanong kung ayos lang ba siya, dahil nag-aalala ito nang makita siyang nakabulagta sa gitna ng mga puno. Napahawak si Ciel sa kanyang ulo, iniisip kung nawalan ba siya ng malay at kung ano ba talaga ang nangyayari. Pakiramdam kasi niya ay napakasariwa ng katawan niya at parang gumaling na siya, na tila ba may banal na gabay siyang natanggap. Siya ay sigurado na may gumabay sa kanya noong wala siyang malay, at napaisip siya kung si Santa Seyon kaya iyon? Pero agad siyang napangiwi ng maisip iyon. Dahil parang imposible naman, lalo na't hindi pa dapat pupunta ang santa sa lupaing ito sa mga sandaling ito. Ang pakiramdam na iyon na napakapresko at napakalinis, sigurado siyang katulad iyon ng kapangyarihan ng asawa niya. Habang sinasamahan siya pabalik sa mansyon ng tatay ni Irene, naramdaman ni Ciel na bumibilis ang tibok ng puso niya sa pag-aakalang baka may ibang tao rin na may parehong banal na gabay na gaya ng sa kanyang asawa. Pagkabalik ni Ciel sa kwarto, nakita niya si Aiden na sobrang excited at gustong magkwento ng mga balita tungkol kay Irene. Kumikinang ang mga mata ni Aiden habang sinasabing sa tingin niya ay isang esper si binibining Irene. Nakinig ng mabuti si Ciel nang marinig ito at tinanong kung bakit iyon ang tingin ni Aiden.
Ipinaliwanag ni Aiden na noong nagpakilala si Lady Irene, hindi niya mabasa ang isip nito. At kanina, pagkarating nila sa mansyon, parang gumamit si Irene ng isang kakayahan. Na-curious si Ciel kung anong klaseng esper ability ang ginamit ni Irene, at tinanong si Aiden. Hindi sigurado si Aiden kung ano ba talaga ang kakayahang yon, pero sinabi niya na noong sandaling gamitin ni Irene ang kanyang power. Nakaramdam siya ng kakaiba. Gumaan ang pakiramdam niya, at parang may init na bumalot sa kanya. Pinawisan si Ciel sa pag-iisip na ang kakayahang nagpapakalma ng isip ay hindi pang-esper, kundi para sa isang guide. Bumilis ang tibok ng puso niya sa ideyang si Lady Irene ay isang guide. Bilang pagtatapos, sinabi ni Aiden na ang pakiramdam ng kapanatagan ay kumalat. Lalo pang tumindi ang tensyon noong nagkahawakan sila ng kamay. Noong marinig ito ni Ciel, biglang nanigas ang kaniyang buong katawan. Naging matalim ang kaniyang tingin habang tinatanong kung bakit hinawakan ni Aiden ang mga kamay nito. Si Aiden naman, na nalito sa naging reaksyon ni Ciel, ay napansin na nagpakita siya ng isang kakaibang ekspresyon sa mukha. Agad siyang nag-iba ng usapan at sinabing pagod na siya para makaiwas. Hindi maintindihan ni Ciel ang kakaibang nararamdamang ito sa kanyang loob. Naiirita siya dahil lang hinawakan ni Aiden ang kamay ni Irene. Biglang nagpaliwanag si Aiden na hinawakan niya lang ang kamay nito dahil sinabi ni Irene na pupunta siyang mag-isa sa bundok. Nag-alala lang daw siya para rito. Nanatiling mapagmatsyag si Ciel habang nakikinig. Napagtanto niya na ang taong gumabay sa kanya noon ay maaaring si Irene mismo. Kahit na sa tingin niya ay parang imposible o katawa-tawa itong isipin, hindi niya ito maalis sa kanyang ulo. Pakiramdam ni Ciel ay naawa sa kanya ang Diyos at binigyan siya ng pagkakataon na makasama muli ang kanyang asawa. Kahit pa ang kanyang asawa ay nasa katawan na ngayon ng ibang babae. Dahil dito, lahat ng mga pagdududa at palaisipan niya tungkol kay Irene ay unti-unting nabuo na parang isang puzzle. Sigurado si Ciel na kailangan niyang kumpirmahin kung tama ba siya, at gagawin niya iyon kapag tulog na ang lahat. Sa loob ng silid, nagmumuni-muni si Irene kung paano siya naging bulag sa pag-ibig noong kaniyang nakaraang buhay. Noon, lahat ng galaw ni Ciel ay nakikita niyang kahanga-hanga at kaakit-akit. Pero ngayon, hindi na ganoon ang nararamdaman niya. Wala na ang paghanga na iyon. Nakikita na lang niya si Ciel bilang isang mayabang at madamot na dating asawa. Ang talagang nagpapagulo sa kanyang isip ay ang hilig nito na dapat ay lagi siyang nasa bahay sa tuwing darating ito. Kapag wala siya sa bahay sa kahit anong dahilan, paulit-ulit itong tatawag ng walang hinto. Gagawin niya ito hanggang sa malaman kung nasaan siya, at saka siya pipiliting iuwi. Ang mas kakaiba pa rito, pagkatapos ng lahat ng iyon, babaliwalain lang siya nito na parang hindi siya umiiral at itutuloy ang sariling mga gawain. Ni hindi nga nagkukwento si Ciel tungkol sa pakikipagkita nito sa Santa o sa ibang mga esper. Kaya bakit kailangan pa nitong pakialaman kung sino ang mga kinakatagpo niya? Sa kabila ng lahat ng mga iniisip na ito, hindi pa rin makawala si Irene sa kanya. Sa totoo lang, tinatanong niya ang kanyang sarili. Ano nga ba ang nagawa ng lalaking ito para isakripisyo niya ang kanyang buhay? Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga kumukutitap na bituin, mahimbing na natutulog si Irene. Dahan-dahan ang kanyang paghinga habang tumatama ang liwanag mula sa bintana sa kanyang mukha. Biglang gumalaw ang bintana at may isang tao na pumasok sa kanyang silid. Nagising si Irene dahil sa tunog ng mga hakbang ng lalaking papasok. Agad niyang naramdaman na may nanghimasok sa kanyang kwarto sa kalagitnaan ng gabi. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa kanyang kama. Mula noong lumipat ang kaluluwa ni Irene sa katawang ito, ang tanging tao lang na palihim na pumapasok sa kwarto niya ay ang kaniyang nag-aalalang ina. Pero ang kaniyang ina ay laging sa pinto dumadaan at hindi sa bintana. Buti na lang, may itinagong maliit na patalim si Irene na kinuha niya sa kaniyang kapatid at inilagay ito sa ilalim ng kaniyang unan. Mahigpit na hinawakan ni Irene ang patalim, naghihintay ng tamang sandali para lumaban. Noong malapit na ang lalaki at akmang hahawakan na siya, biglang umatake si Irene at nahiwa ang balat nito. Dahil sa dilim, hindi makita ni Irene ang mukha ng lalaki. Sobra siyang natatakot pero ang tanging nasa isip niya ay ang lumaban. Kailangan niyang ipagtanggol ang kaniyang sarili. Balak sana niyang hiwain ang mukha nito. Pero bago pa siya makakilos, mabilis na hinawakan ng lalaki ang kaniyang pulso para pigilan siya. Idiniin siya nito sa kama habang pilit na nagpupumiglas si Irene at nagmamakaawang pakawalan siya. Bigla namang binanggit ng lalaki ang kaniyang pangalan. Ang pangalan niya sa nakaraang buhay. Sa pagkagulat niya, niliwanagan ng buwan ang mukha ni Ciel, na noon ay nakatitig ng husto sa kaniyang mga mata. Tinanong siya nito kung sa tingin ba niya ay hindi niya mapapansin ang mga ikinikilos ng sarili niyang asawa. Naguluhan si Irene at hindi niya malubos maisip kung bakit ang lalaking ito si Ciel ay narito sa loob ng kaniyang silid sa ganitong oras. Nagsasabi siya ng mga kakaibang bagay at tinatawag siya sa pangalan niya sa nakaraang buhay. Si Ciel naman ay sobrang dismayado dahil wala man lang nabanggit si Irene kahit na malinaw na ang lahat ng ebidensya. Nang hindi na mamalayan, nagabayan ni Irene si Ciel gamit ang kanyang kapangyarihan at nalunod ang lalaki sa sarap.
Nang maramdaman ang enerhiyang iyon na dumadaloy sa buong katawan niya, sobrang saya niya na nahanap na niya ito. Kaya naman niyakap niya ang kanyang asawa, pero hindi maintindihan ni Irene kung paano siya nito nakilala. Pagkatapos noon, agad na lumayo si Irene sa kanya. Hindi niya alam kung paano nalaman ng Ciel ng mundong ito kung sino talaga siya, at dahil sa matinding takot, napilitan siyang bumangon sa kama para tuluyang lumayo sa lalaki. May halong kaba at takot na sinabi niyang wala siyang naiintindihan sa mga pinagsasabi nito, pero sa loob-loob niya, alam niyang ang lalaking nasa harap niya ay ang Ciel, na nakilala niya sa kanyang nakaraang buhay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ciel at sinabing,